Naghahatid sa pagiging mapagkaloob. October 12. Offertory Reading Devotional. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Gawa Kapitulo 2 Versikulo 44. Ang pagiging mapagbigay ng mga Kristiyano noong unang siglo ang isa sa kilalang katangian nila. Hindi sila nagtataglay ng malalaking kayamanan, mga gusali, o pagkilala ng publiko. Sa kabaligtaran, sila'y itinuturing na sekta. Gawa Kapitulo 24 Versikulo 14. Gayunpaman, lumalago sila sa bilang at naliwanagan ang sanlibutan sa pamamagitan ng katotohanan ng nabuhay na Kristo. Ang kasaysayan ni Pachomius ang isa sa mga nakatatawag pansing tala ng pagiging mapagbigay ng mga unang Kristiyano. Isinilang siya noong 292 AD sa Thebes, Egypt, sa isang paganong pamilya. Labag sa kanyang kagustuhan, ipinatala siya na maging kawal ng Roma. Kaugalian ng mga Romanong sakupin ang mga komunidad at puwersahin ang lahat ng kalalakihang maglingkod sa hukbong Romano. Batid ng mga general na ang mga sundalong ito ay walang kaugnayan o walang pangakong pagtatalaga anuman sa imperyo, kaya nakatira sila sa bilangguan sa lahat ng panahong wala sa labanan. Sa panahon ng pagkabilanggo ni Pachomius, sinalanta ng taggutom ang rehiyon kung nasaan siya. Maraming bilanggo ang namatay dahil sa gutom. Subalit siya at ang iba ay nagsimulang tumanggap ng pagkaing palihim na iniaabot sa pagitan ng mga rehas ng bilangguan. Tuwing gabi, may mga misteryosong taong bumabalik na may dalang pagkain at pinalaya ang mga bilanggo mula sa pagkagutom. Nalaman ni Pachomius na ang mga tumutulong sa kanila ay mga tagasunod ng isang Galilean na nagngangalang Hesukristo. Pagkatapos na makalaya, hinanap niya ang mga Kristiyano na nagturo sa kanya ng tungkol kay Jesus at kanyang pag-ibig. At naging isang Kristiyano si Pachomius at nabautismuhan noong 314 AD at naging isang maimpluwensyang leader din siya ng mga Kristiyano. Ang pagiging mapagbigay ang sumagip at nagligtas sa kanya. Maaari nating piliing mabuhay ng mapanganib alang-alang sa Diyos, o ng isang buhay na maginhawa na walang responsibilidad o pagtatalaga. Gayunpaman, tanging ang taong nagpasyang ilagay sa panganib ang buhay ang tunay na matatawag na Kristiyano. Tanging ang saloobing nagtatalaga ang magbibigay puwang para sa pag-unlad ng wagas na pananampalataya, nararamdaman ang pagkilos ng Diyos at maranasan ang mga himala. Sa ganitong uri ng buhay tayo tinatawagan ng Diyos ngayon. Panawagan, gagawa ka ba ng pagkakaiba? Lubusan ka bang makikisangkot? Hindi ka kailanman lilingon pabalik at magsisisi kung matapat kang kasangkot sa gawain ng pagliligtas. Sa kabilang dako, ang mga nagpasyang mamuhay ng buhay na nakatuon sa sarili, sa isang punto ng kanilang buhay, mapagtatantong ang pagkamakasarili at kasakiman ang dahilan ng kanilang walang kabuluhang buhay. Ngayon, kailangan mong magpasyang ipamalas sa mundo na ang pagiging mapagbigay at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao ang nananatiling pagkakakilanlan ng tunay na Kristyanismo.